my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when strife cease, my comfort, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I there in the ground, his body lay, light of the world by darkness slain. Then burst he forth in glorious day, up from the grave he rose again. As he stands in victory, since curse is Lord, he's made for me. For I am his, and he is mine. Come on with the precious blood of guilty life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of hell could ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I Sound check. Well, magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at welcome po muli sa Sunday morning worship service
dito sa Jesus Christ Baptist Church at salamat at tayo ho ay pinagkalooban ng Diyos ng buhay at kalakasan at pagkakataon na muli at patuloy na magsama-sama upang sambahin ang kanyang dakilang pangalan. We are rejoicing na makita ang ilang mga kapatiran, even na mga ilang returning visitors ho natin. Purihin ng Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan. And bago ho tayo dumako sa ating mga announcements, reminders, and dako ho muna tayo sa ating pagbati at yung ating na merienda ay dala ng birthday ni Sister Hope kahapon. Ano, Sister Hope? Nasaan si Sister Hope? Ayun, Sister Hope, elated happy birthday kahapon. Purihin ng Panginoon. Sa hindi ho nakakaalam, we as a family ay nagre-rejoice sapagkat kung naalala nyo ho, last year, naoperahan sa utak, sa brain mismo, si Sister Hope because of aneurysm. At meron siyang clip sa kanyang brain. So we are rejoicing. Kakaiba yung biyaya ng Panginoon, yung katapatan ng Panginoon. So sa ating kapatid na ito. So patuloy natin pag-pray ang paglago niya sa pananampalataya at maging yung kanya kalusugan. So belated happy birthday. And also, magdiriwang din ng kaarawan si Nanay Pasing. Wala pa si Nanay Pasing. So advance happy birthday kay Nanay Pasing. And then also, sa October 16, bukas si Nanay Pasing. October 18, si Stephanie. Steph, happy birthday, advance. Mag-iilang taong ka na? 11. SC ka rin pala, kaya lang hindi Steph Curry, Steph Kubol. Ayan. So, SC rin. And then si Sister Dave Sith Gabarda, I believe online nakatutok ho sila. So Sister Dave Sith, advance happy birthday sa iyo sa October 20. Namimiss ka na namin and hope na makasama ka muli. Ngayon, si Nanay Pasing. Nanay Pasing, happy birthday bukas! Happy birthday. Hindi tayo narinig ni Nanay Pasing. So, advance happy birthday po sa inyo, Nanay Pasing, bukas. Purihin ng Panginoon. Well, ilan hong mga reminders. Una ho, ito ho ay naipagbigay pansin. At napapansin ko na rin noong nakaraan, pero lalong naipagbigay pansin ho sa atin ng ilang mga kapatiran. Mga kapatid, muli, welcome ho ang mga bata dito sa church. At kaya ho, ang mga bata ay, ang pwede lang ho doon sa nursery section, yung may laruan doon, ay 2 years old pababa. 2 years old pababa. Pag 3 years old pataas, ay atin na hong ini-encourage na dito sa loob. So muli ho, mga magulang, may tendency ho kasi yung mga bata na magsi-CR and then tatambay. At magsi-cellphone doon sa labas. So wag ho nating hahayaan, kausapin natin agad yung mga bata pagdating sa church, pagdating sa gawain, nawa ho ay paalalahanan po natin sila. And then, wag din labas-masok. Natin sa kanila, iset natin sa kanila, bago mag-start ang worship service, pag-CR ka na, para pag stay put ka lang, para ma-exercise ho nila yung, mapapamilyarize sila sa pagtamang behavior sa lugar ho ng bahay. So, we welcome kids dito sa church. Mas mabuti na yung church na may maingay na bata kaysa church na walang bata. Dahil naniniwala tayo, sabi ng salita ng Diyos, na kahit ang mga bata pwedeng maunawaan ang daan ng kaligtasan. That's how clear the Word of God is. So, pag-pray natin yan at nawa ay magtulungan tayo dyan. And then also, meron din kapatid na nagsabi sa akin, napansin niya, Brother Paul, ang ganda na ng CR. Particularly, ang ganda ng CR ng mga lalaki. Pero for some reason, pila sila ng pila doon sa toilet bowl at hindi ginagamit yung mga urinal. Ang mahirap po doon, malakas sa tubig yung toilet bowl at tipid sa tubig yung urinal. So muli, pwedeng gamitin yung mga urinal. At sa biyaya ng Diyos ay maganda naman ho. And then also, inire-remind ho natin, ladies, may opportunity kayo na magpaganda. Hindi dahil may salamin na, magpaganda ng mga CR. Ayan. So muli, kung meron ho kayong mga natatago, hindi nagagamit ng mga bagay na pwedeng ilagay, mga frames, o lalo na kung may mga verses na napakaganda, para ho maging mas maganda yung ating mga restrooms at kaaya-aya, ay very much welcome po yan. And again, we appreciate yung mga nanay, may mga nanay na maagang dumarating. Hindi lang basta mga nanay, may mga ladies, even young ladies na dumarating ng maaga, na nag-aasikaso ng ating break time area, yung mga iniinom natin dyan. So, purihin ng Diyos sa mga nagsaserve ho na yon. At ang Diyos ho ay nakakakita sa inyong paglilingkod at hindi yun baliwala sa ating Panginoon. Another reminder, November 20, dalawa. November 5,
November 5, first Sunday ng November. Tayo ho ay naanyayahan ng JCBC Pandi, sa Siling Bata Pandi, na makipagdiwang sa kanila ng kanilang anniversary. Kung doon nagkakamali, 16 na taong anniversary, if I'm not mistaken. And then tayo din ho ay nahilingan na mangaral ho doon sa kanilang gawaing panghapon. So ganito ho ang gagawin natin sa November 5, Lord willing. Pagkatapos ho ng ating service, dito tayo manananghalian, magpe-prayer meeting tayo dito. And then by 3 p.m., diretso tayo sa Pandi dahil alas 4 ho yung gawain doon. Tayo ho ay makikipagdiwang doon. And then huwag yung alalahanin ng hapunan, papakainin nila tayo. So, doon mag-amen sa hapunan na. Hindi, biro lamang po. Mahilig tayo dyan. Well, anyway, so muli, please mark that in your calendars if you can clear your schedules at medyo mas hahapunin o gagabihin tayo sa mga schedule ho na yon. So, hindi pa rin mawawala ang prayer meeting natin. Gagamitin lang natin mas maaga and then doon tayo magkakaroon ng second service in fellowship sa ating mga kapatid. At sila din naman, in many times nakakasama natin sa ating mga gawain, lalo na sa ating Christmas service. And then also November 27 ang ating youth con, pag-pray ho natin yan. Ayan ang theme, the first and the greatest, and that is the first and the greatest command, love the Lord your God with all your heart, your mind, and your strength. Doon iikot yung mga pangangaral. So muli, mga adults, encourage your young people. 50 pesos po ang registration. Very minimal po yan. Parang pang-offset lang ng kaunting gasto sa pagkain. And then also, pag-pray natin yung mga iba pang mga young people from other churches na darating. At nawa, magligtas ang Diyos at tumawag ang Panginoon at patuloy na magpabanal ng mga mananampalataya. And then also, speaking of Christmas na banggit natin kanina, meron hong dalawang medyo concerning dates. Una ay ang December 24, Bisperas, linggo ho yaan. December 31, Bisperas ng bagong taon, linggo din ho yaan. Mga kapatid, lilinawin lang natin, walang utos na ipagdiwang ang Pasko at walang utos sa mga Kristiyanong ipagdiwang ang bagong taon. Hindi bawal, pero walang utos. Ako niyo ho? Hindi kasalanan kung hindi ka nagpapasko. Muli, meron ako mga kilalang mga Kristiyano na hindi sila nagdidiwang. Hindi kasalanan yun. Hindi naman kasalanan na matutulog ako sa bagong taon. Hindi kasamaan yun. Pero yung pagpapaya sa pagtitipon, utos yun. At nawa, huwag tayong magkasala sa bagay ho na yun. So, kaya ko na sinasabi na maaga, para iset nyo na rin sa isip ng mga bata dahil alam natin excited sila sa mga ganyang kapanahunan. And lastly, dahil December 24 ay Sunday, ang ating Christmas service will be the Sunday before that, December 17. December 17 ang ating magiging Christmas service, evangelistic sa umaga, and then yung ating Christmas fellowship and dinner dito ho sa church sa hapon. Wait for further announcements. Baka magkaroon ng konting mga pagbabago sa ating mga schedule sa time na yon. Nevertheless, yun ho ang ating mga bibigyan pansin na mga dates sa mga susunod ho na mga gawain natin. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. Tayo ho ay dumako ngayon sa paghahanda. Meron bang first time na visitor? Baka makalimutan ko pala. Unang pagkakataon na bisita natin? Wala. So, purihin ang Diyos sa mga naririto. Meron akong mga nakikitang matagal nating hindi nakasama at narito ngayon, purihin ang Panginoon. And I praise God na meron tayong mga kapatiran na naglilingkod in different capacities. Muli, hindi kayang gawin ng pastor lahat. At hindi ko pinapangarap gawin lahat. At ang disenyo ng Diyos sa church ay parang isang katawan. Ang bawat bahagi ay may iba't ibang gawain. At hindi ko hulayunin gawin yung gawain niyo. Kung hindi gawin natin kung ano yung pinigay sa atin ng Panginoon sang-ayon sa kanyang mga kaloob. Dumako ho tayo sa paghanda sa pagsamba at tayo ay magkaroon ng sandali ng personal at tahimik na pananalangin. Hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Diyos sa atin upang tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Let us pray.
Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, Ikaw na may lalang ng langit at lupa at sa amin ay patuloy na nagiging mabiyaya. O Diyos, kagaya ng amin na pag-aralan kaninang umaga, hindi kami karapat-dapat sa anumang mabuting bagay. Pero Panginoon, ang iyong kabutihan ay sumasagana sa amin sa araw-araw. Salamat o Diyos sa kalakasan, sa buhay, sa probisyon ng aming mga pangangailangan. Lord, salamat sapagkat nalalaman namin na kahit ang mga bagay na sa aming paningin ay negatibo, mahirap, masakit, Lord, sangayon sa iyong salita, kung kami ay iyong mga anak, ito'y sa aming ikabubuti. Purihin ka, Panginoon, sa katotohanan na ito at tulungan mo kami na magpahinga at kumuha ng kalakasan at kapayapaan sa katotohanan ito. At ngayon sa daling ito, O Diyos, sa aming pagnanasa, nagtupdi ng iyong kalooban na kami ay magsama-sama sa pagsamba sa iyo. Lord, pagpalain mo po. Tulungan mo kami. Lord, aming inaamin na hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo, O Diyos, ang aming pag-aawitan, pagkakaloob, ang pagbabasa ng iyong salita at pangangaral ay pawang walang kapangyarihan. Pero, O Diyos, sa pamamagitan ng biyaya mo, O Diyos, kayang gumawa nito ng higit sa aming hinihingi at inaakala. Maawa ka sa amin, Panginoon. Ngayon din, O Diyos, saliksikin mo kami. Anumang mga kasalanan sa aming mga buhay, anuman mga bagay na taliwas sa iyong kalooban. O Diyos, lalo't higit ang mga kasalanang tago. Panginoon, tulungan mo kami na patuloy itong paglabanan. Tulungan mo kami, O Diyos, na ito'y patayin. Nawa, O Diyos, nawa ay patuloy mo kaming hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng aming gagawin, O Diyos, ikaw lamang ang maitaas. At ito'y aming inihiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po tayong lahat at tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Battle Hymn. When eyes have seen the glory of the coming of the Lord, He is rumbling out the vintage where the grapes of wrath was stored. He had lost the faithful lightning of His travels with the sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have read the very gospel light, my son's blood and seal. As I deal with my anointed soul, with you my grace shall deal. Let our Savior born of woman cross the serpent with his heel, since God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is shifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us live to make men free, while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
Tayo po'y manatiling nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po mga kapatid. Sumati na ba ang kapayapaan ng Panginoon? Ang pagbasa po ng mga banal na salita ng Panginoon magmumula po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 9, talatang 1 hanggang 6. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Yamang ako'y kay Kristo, katotohanan ang sinasabi ko, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nagpapatotoo ang aking budhi at hindi ako nagsisinungaling. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Dahil sa aking mga kababayan at kalahi, na naisin ko pang ako'y sumpain at mahiwalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita, sila'y kinupkop bilang mga anak, ipinakita sa kanila ang kaluwalhatian ng Diyos. Ibinigay sa kanila ang pakikipagtipan at ang kautusan, ang tungkol sa pagsamba at ang mga pangako. Sa kanila ang mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo ayon sa laman. Diyos na kataas-taasan at maluwalhati magpakailanman. Amen. Hindi nangangahulugang nawala ng saysay ang salita ng Diyos, sapagkat hindi naman lahat ng buhat sa Israelit ay kabilang sa Israel. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo. Muli po tayong makawit sa Panginoon. Awitin po natin, His mercy is more. What love could remember no wrongs we had done? Omniscience, all-knowing, He counts not their sum. Thrown into a sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. What patient would wait as we constantly roam? What Father so tender is calling us home? He welcomes the weakest, the vilest, the poor. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, you ever mourn. Our sins, they are many, His mercy is more. What riches of kindness Christ lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost. We stood in a debt we could never afford. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, you ever mourn. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, you ever mourn. Our sins, they are many, His mercy is more. Inaanyayahan ko po lahat na magstayo para po sa ating pagkakaloob.
Purihin ang ating Panginoon. Para po sa pagbasa ng ating mga basihan sa pagkakaloob, atin pong basahin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan, banal at kapuri-puri sa lahat, kami, O Diyos, ay nagsasamba at patuloy na nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig, O Diyos, na nagligtas sa amin, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, na siyang namatay at muling nabuhay upang bayaran ang aming mga kasalanan. O aming Panginoon, purihin ka, O Diyos, sa iyong kadakilaan. At ngayon, O Diyos, kabilang sa aming pagsamba, ang aming pagkakaloob, Panginoon. Bigyan mo kami ng tunay na pagpapasalamat at kagalakan sa aming mga puso. Na habang kami, O Diyos, ay nag-aalay sa iyo ng mga salaping ito, tunay nga, O Diyos, na masumpungan mo ang aming pagmamahal at pag-ibig sa iyo. Ang iyong biyaya nawa, O Diyos, ang humawak sa amin, Panginoon. O Panginoon, ito ay pasasalamat namin, O Diyos, sa buong linggo ng iyong pagkakaloob din naman sa amin. Ang aming mga pangangailangan ay tinugunan mo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. At nawa, O Diyos, ikaw ay maitaas namin sa pamamagitan ng mga salaping ito. O Diyos, nawa magamit ito sa ikalalaganap pa ng Ebanghelyo, Panginoon. Maawa ka, Panginoon, sa dakong ito, sa iglesia mo, O Diyos, na itinatag, Panginoon. Nawa patuloy kang magligtas sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Nawa panatilihin mo rin ang kaayusan sa mga mananampalataya, Panginoon. Mas lalo mo, O Diyos, na palalimin sa pananampalataya ang bawat isa. Ingatan mo ang buong iglesia, Panginoon, sa aming pagsamba ngayon. At ang aming pastor na magbibigay ng mensahe, Panginoon, ay pagkalooban mo, O Diyos, ng karunungan, Panginoon, at pagmamahal, Panginoon. Pag-ibig, O Diyos, sa mga kapatiran, Panginoon. Maraming salamat pong muli. Ito'y aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ho ng Panginoon. At nagkaroon ho tayo ng 5 weeks break sa ating pag-aaral ng ng Book of Romans. Tayo ngayon babalik sa napakaganda at napakasarap na pag-aaral. Pero magbibigay ho ako ng babala. Ang susunod na 3 chapters ay siguro sa tingin ko isa ito sa mga sinabi ho ni Pedro na may mga sulat si Pablo na mahirap unawain. Hindi imposibleng unawain, pero medyo mahirap unawain.
Ibig sabihin, sa ating mga susunod na pag-aaral, well, I hope naman, ganun ho lagi tuwing tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ay nahandun yung ating kaisipan at engaged tayo at sinusundan natin yung ating pag-aaral. Bago tayo sumigi, tayo ho muna ay humingi ng tulong sa Panginoon. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na maluwalhati, Diyos na dakila, Diyos na soberano. Ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay, O Panginoon. At aming kinikilala ang katotohanan at maging sa kaligtasan, Ikaw ang soberano. Ikaw, O Diyos, ang may hawak. At nawa, Panginoon, sa sandaling ito na aming pag-aaral ng iyong salita, samahan, tulungan mo kami. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga matang bukas, mga taingang handa, upang, O Diyos, ang iyong mga katotohanan ay tanggapin, upang ang aming pananampalataya at maging ang aming mga pamumuhay ay mahubog sang-ayon sa mga katotohanan na ito. Muli, O Diyos, kinikilala namin na hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Ang pangangaral na ito ay walang kabuluhan, hiwalay sa iyong biyaya. Kaya Panginoon, maawa ka po sa amin. Tulungan mo po kami. Kahabagan mo ang iyong lingkod na mangangaral ngayon sa daling ito. At lahat ng papuri ay mauwi sa iyong dakilang pangalan lamang. Ito'y aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, isa ho sa pinakamainit na laman lagi ng mga balita ay ang nangyayaring krisis doon sa Middle East. Particularly, ang Israel-Palestinian conflict. Sapagkat maaaring marami ho sa inyo ay alam na noong nakaraang linggo, Sabado, o noong nakaraan pa, October 7, ang radikal na terorista na ang pangalan ay Hamas ay naglunsad sa nakakagulat na successful na pag-atake sa bansang Israel. Kung yun na balitaan nangyari ay iba't iba. Through land, through air, and through sea sila ay dumaan. At sang-ayon ho sa bilang, more or less 1,500 na mga terorista. Could you imagine that? Biglang darating sa barangay ninyo ang ganung karaming mga terorista. At ang mga tao sa umagang-umaga, 6 to 7 a.m., biglang binulabog ang kanilang mga tahanan na sila ay pumatay, sila ay nangidnap, sila ay nang torture, sila ay nang rape at nang wasak ng mga ari-arian. At alam niyo naman ho sa balita ngayon, ang ganti ng galit na Israel na hanggang ngayon ay patuloy na binobomba yung tinatawag na Gaza Strip. Now, wag ho natin pagkamalian mga kapatid, ang conflict ay hindi nagsimula noon lamang October 7. For many decades at maaaring marami sa atin, mas matanda pa sa karamihan sa atin, yung hidwaan between Israel and Palestine. At marami at napakalalim na ng ugat ng mga pagtatalo na ito at marami nang nagsubok na mamagitan upang pagkasunduin. Pero nananatili pa rin ang matidling hidwaan. Now, kaya ko ho sinabi ito sapagkat sa theology ay merong dalawang katotohanan na sa tingin ng iba ay in conflict. At merong mga tao ang kanilang ginagawa ay tinatalikuran na lamang yung isa at niyayakap yung isa. Ang ibig ko sabihin ay yung doktrina o yung katuruan ng katotohanan na ang Diyos ay soberano sa kaligtasan. And at the same time, yung ding katotohanan na ang tao ay responsableng manampalataya para maligtas. At sa pananaw ng iba, ito ay hindi pwedeng magkasama. Ito ay hindi maaaring magtagpo. Ang sabi ng iba, pag ang Diyos ay soberano, then therefore, ang tao ay hindi responsable. Ang sabi ng mga iba, kung ang tao ay responsable with his quote-unquote free will, then therefore, ang Diyos ay hindi soberano sa kaligtasan. Sa kanila, ito ay may conflict. And for many years, and yes, decades, sa mga debate, sa mga diskusyon, maging sa mga libro, at ngayon, maging sa social media, ay merong mga Kristiyanong nagpapalitan ng ika nga ay missiles upang pag-usapan at ipakita ang mga katotohanan na ito. Now, hindi ko i-claim na I will once and for all settle the argument. Pero ang gagawin ho natin sa biyaya ng Panginoon as we will look at this particularly 3 chapters
Romans chapter 9, 10, and 11, ay magkaroon tayo ng mas malinaw na pagnanaw sang-ayon sa tinuturo ng salita ng Diyos. Hindi dahil naunawaan ko ng perpekto. Hindi naman dahil yun ang gusto ko. Kundi dahil nawa pagdating natin sa dulo, dahil ito ang sinasabi ng salita ng Diyos at yun ang ating sasampalatayanan. Now, ang atin hong gagawin ngayon at Lord willing hanggang next Sunday, bago tayo sumadsad sa napakaraming detalye verse by verse, ay sasakay muna tayo sa eroplano at magkakaroon muna tayo ng bird's eye view ng medyo mas malakihang pananaw para makita natin yung direksyon na pinupuntahan bago natin himay-himayin yung mga detalye. At nawa, tulungan tayo ng Panginoon sa bagawain ho na ito. Sinubukan ko ho at pinlano ko na ngayong umaga ay 3 chapters ang ating pag-aaralan. Hindi ko ho. Yung 2 verses ng Hebrews chapter 12, 5 linggo nating pinag-aralan. Pero sa akin hong palagay, hindi magiging maganda kapag minadali. So Lord willing, if not 2, 3 Sundays ang ilalaan natin for these 3 chapters, and then magbabacktrack tayo sa chapter 9 for more detailed na pag-aaral. So sana para alam niyo ho yung ating itinerary sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. But this is the message na gusto ko hong makita natin sa lahat ng ito. The sovereignty of God and the responsibility of man in salvation are 2 non-contradictory truths in Scripture and must both be recognized to the glory of God. Ulitin ko ho, ang pagiging soberano ng Diyos at pagiging responsable ng Diyos ng tao sa kaligtasan ay dalawang hindi magkakontrang katotohanan sa salita ng Diyos at kailangang parehong kilalanin sa ikakaluwalhati ng Diyos. Sabi ko nga ho, merong mga tao, they hold too much in the sovereignty of God at ang nagiging resulta, they deny the responsibility of man. That is not God-glorifying. Yun namang iba, masyado silang pumapanig sa pagiging responsable ng tao, but they deny the sovereignty of God. Again, not balanced, and that is not God-glorifying. At kagaya na makikita natin, pagdating natin sa Hebrews chapter 11, verse 33 hanggang 36, kung saan ika nga ay sumabog si Apostol Pablo sa pagsamba sa Panginoon, yung pagkamangha kung gaano kadakila ang Diyos, kung saan siya ay nagsambit ng isa sa pinakamagandang mga kataga sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos. It is in view of these 2 truths na sa kaligtasan, soberano ang Diyos, pero responsable or may responsibilidad ang tao. 3 chapters. Chapter 9, titingnan natin the clear sovereignty of God in salvation. The clear sovereignty of God in salvation. Chapter 10, the clear responsibility of man in salvation. The clear responsibility of man in salvation. And then chapter 11, hindi masyadong gusto ng mga reform sa ecclesiology, sa eschatology, the clear hope for Israel's salvation. The clear hope for Israel's salvation. So tingnan natin chapter 9, and we will go through the whole chapter. So fasten your seatbelt, magiging mabilis, bawal matulog, pwedeng maghikab. Pero kailangan kasama ko kayo sa biyahe para maunawaan ho natin sa biyaya ho ng Panginoon. Nais susimulan na sabihin yung paghahalimbawa ng isang Bible teacher ng pangalan na si John Piper. Ang sabi niya, ang Romans chapter 8, kinumpara niya, sabi niya, ang Romans chapter 8 ay parang Mount Everest ng salvation. Napakaganda, napakatayog.
And if you remember, ang sabi sa Romans chapter 8, yung ating pinag-aralan, yung great security ng ating kaligtasan dahil sa Ama na nag-justify sa atin, sa Anak na namatay, na buhay muli at ngayon nasa kanan ng Ama na namamagitan para sa atin. Ang banal na Espiritu nakatahan sa atin, nagarantya ng ating muling pagkabuhay, the security of salvation. And if you remember the very last verses ng Romans chapter 8, verse 37, ang sabi, nay or no, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. And then Paul said, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God. And that is the saving love of God, yung nagliligtas sa pag-ibig ng Diyos, which is in Christ Jesus our Lord. At anuman ang problemang daladala mo, breathe that fresh air. Nothing can separate the believer from the saving love of God. So yes, ika nga ito ay parang Mount Everest. Napakasarap ng hangin. Napakaganda ng view ng kaligtasan mula sa tugatog na ito. Pero pagdating sa Romans chapter 9, nang sabi ni John Piper, para itong pundasyon, maputik, may konting parang masalimuot. Pero anumang tayog ng gusali, kailangan mo at napakahalaga ng pundasyon. Ang Romans chapter 1 to 8 is about the gospel. At pagdating sa Romans 9, binigay ni Apostol Pablo, nakatungtong ang ebanghelyo sa pagiging soberano ng Diyos. Ito ang pundasyon na, sad to say, marami ang umiiwas. And sa aking, hindi naman ganun katagal, pero matagal-tagal na rin na buhay Kristiyano, na hindi man halos wala, napakadalang na mga pangangaral na aking napakinggan, yung mga matagal na Kristiyano, from Romans 9, 10, 11. Meron bang madalas na preaching mula dyan? Madalas iniiwasan ang mga talata ho na ito. Well, madalas sa Romans 10, sapagkat doon ang responsibilidad ng tao. Pero Romans 9 and 11, madalas ito ay hindi nabibigyang pansin. So let's go now down to this. Hindi ganun kasarap, hindi ganun kasariwa ang hangin, ika nga. Pero ito ay kailangan para mas maunawaan natin ang dakilang kaligtasan. Let's go down now to Romans chapter 9, verse 1. Ang sabi ni Apostol Pablo ho ay ito, I say the truth in Christ, I lie not. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo never siyang nagsinungaling. Ang ibig sabihin lang niya, itong sasabihin niya na ito ay totoo. Okay? Hindi ka sinungalingan, walang halong kaplastikan. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Pagdating sa verse 3, para saan? Bakit? For I wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Narito ang puso ni Apostol Pablo, inilatag niya ang puso niya sa harapan ng mga mananampalataya. At ang sabi niya, I have great heaviness. Meron akong dakilang kabigatan. Meron akong burden, matinding burden. And not just burden, but continual sorrow. Tuloy-tuloy na kalungkutan. Bakit daw at para saan? Because of his kinsmen in the flesh. That is sa kanyang mga kababayan, sa kanyang mga kapwa Hudyo. Una ho na gusto kong makita ho natin dito ay ang katotohanan ng pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan ay hindi dapat mag-alis o magbawas ng ating kasigasigan sa paghahayag ng Ebanghelyo. Hindi ito dapat mag-alis ng burden para marinig ng iba ang gospel. Hindi ito dapat mag-alis ng ating pagnanasa na mapakinggan ng ating mga mahal sa buhay, kaibigan, mapakinggan ng ibang mga tao ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo.
Gaya nga ng tanong ng isang mangangaral, naniniwala ka man, kung ikaw ay naniniwala sa pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan, ang sabi niya, where is that great heaviness? Where is that continual sorrow? Ibig sabihin, habang pinagmamasdan ni Pablo ang kanyang mga kapwa Hudyo na hindi dinatanggap ang Mesiyas, hindi kinikilala si Jesus bilang kanilang tagapagligtas, nababagbag ang kanyang puso. O mga kapatid, kailangan natin ito. Pray! Pray for God that He will give us such a heart. Hingin natin sa Lord na pag nakikita ko ang aking mga mahal sa buhay, nakikita ko ang aking mga kaibigan, na nagpapatuloy sila na hindi sumasampalataya kay Kristo, sana hindi baliwala lang sa akin. Sana hindi baliwala lang sa akin. Sa verse 3 muli, ang sabi ni Pablo, "For I could wish that I myself were accursed from Christ, for my brethren, my kinsmen according to the flesh." Now, please, wag kang magtayo ng doktrina mula sa verse na yan na pwede ng exchange. Okay? Ako na lang sa impyerno, basta yung pamilya ko sa langit. No. Sabi lang diyan ni Pablo, I could wish, kung pwede lang. Kung pwede lang, pero hindi pwede. Hindi uubra. Now, I would only to say, mula sa verse na ito, higit sa malamang, makikita natin dito ang napakatinding pagkawangis ni Pablo kay Kristo. His advance in Christ's likeness. Bakit? Christ gave Himself to save. At dito, ang sinasabi ni Pablo ay, kung pwede lang, I would like to give myself for them to be saved. So hindi ito bagay na super hyper spiritual, that is, I believe, nanggagaling sa pagiging Christ-like ni Apostol Pablo. Now, sa verse 4, ang sabi niya, who are Israelites? Tinukoy niya, sino ba itong mga ito? Ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo. Well, sino ba itong mga Hudyo? Binigyan niya ng paglalarawan, to whom pertaineth the adoption. Nasa kanila ang pagkukup sa buong history, ang mga Hudyo, sa mga particular sa mga tao, ang mga unang tinawag na mga anak ng Diyos. Sila, tungkol sa kanila ang pagkup-kup, ang kaluwalhatian, ang mga covenants, ang mga tipan, ang tipan ng Diyos kay Abraham, ang tipan ng Diyos kay Moses, ang tipan ng Diyos kay David, ang tipan ng Panginoon sa bansang Israel. At sa kanila ibinigay ang kautusan. And the service of God and the promises, sa kanila ang paglilingkod sa Diyos. Muli, mga kapatid, could you just imagine, in most of human history, nung panahon ng lumang tipan, ang paglilingkod sa Diyos ay limitado doon lamang sa Israel. Sa piniling bayan ng Panginoon. Doon lamang merong paglilingkod sa Diyos at sa kanila ito binigay ng Diyos at yung mga pangako ng Diyos. Whose are the fathers, and of whom concerning the flesh Christ came. And what a privilege. Mga kapatid, pag napapanood lang natin si Pacquiao na lumalaban, Pilipino yan! Woo-hoo-hoo! Tama? Mga kapatid, kung galing sa lahi nila yung tagapagligtas ng buong sanlibutan, what a privilege! Hindi ito maliit. Ito'y napakalaki, ito'y napakaganda. At ang sabi, who is over all, God bless forever. And that overall, and that God, blessed God, is Christ. Okay? Ang Romans chapter 9, verse 5, ay malinaw na nagtuturo na si Jesus ay Diyos. Now, if these great privileges are theirs, maaaring merong magtanong at magtaka at sabi, teka muna. Sa kanila yung pagkupkup, sa kanila yung kalwalatian, sa kanila yung mga covenants, sa kanila yung kautusan ng Panginoon, sa kanila ang salita ng Diyos, nasa kanila ang mga pangako ng Diyos, nasa kanila ang paglilingkod sa Diyos, nandun sa kanila ang fathers, yung mga patriarchs, sa pamamagitan nila dumating ang tagapagligtas. Teka muna, Apostol Pablo. Bakit hindi sila ligtas? Bakit
Yes, kung naalala nyo sa pag-aaralan sa Book of Acts with Brother Daryl, maraming mga naligtas nung nangaral ang mga apostol. Pero that is the minority. Daan-daang libo pa rin mga Hudyo ang hindi sumasampalataya kay Kristo. Bakit hindi sila naligtas? Kaya pagdating sa verse 6 ng Romans chapter 9, ang sabi ni Apostol Pablo, not as though the word of God had taken none effect. At actually, ang buong Romans chapter 9 is masasabi nating effort ni Apostol Pablo para patunayan ang katotohanan ito. Hindi nawalan ng bisa ang salita ng Diyos. Brother Paul, nasa kanila ang covenants, yung mga tipan. Sa kanila yung mga pangako. Pero bakit? Parang wala. Palyado ba? At ito ang problema mga kapatid. Kung pumalya ang pangako ng Diyos sa mga Hudyo, anong pag-asa natin? Di ba doon din tayo sa mga pangako ng Diyos nakahawak? Di ba yung Romans chapter 8, itong Mount Everest ng ating kaligtasan nakatungtong sa mga salita ng Diyos? Well, kung hindi tinupad ng Diyos yung salita niya sa kanila, paano yung pag-asa natin bilang mga hentil na sumampalataya? So, muli, hindi ito walang issue sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin, mga Hudyo lang yan, hindi ko bibigyan pansin yung chapter na. No. Mahalaga ang chapter na ito dahil kung hindi tapat ang Diyos sa mga Hudyo, hindi rin siya magiging tapat sa mga hentil. And by the way, kung hindi siya tapat, hindi siya Diyos. Pero ito, ipapakita ni Apostol Pablo na hindi ganon. Not as though the word of God had taken none effect. At ang sagot ni Apostol Pablo ito, for they are not all Israel which are of Israel. Now, para hindi tayo maguluhan, Israel is equals to God's people. Okay? At ang sabi ni Pablo, for they are not all Israel, hindi lahat ng Israel which are of Israel. Hindi lahat, yung unang Israel dyan ay spiritual at yung pangalawang Israel ay physical. Dyan sa verse na yan. Hindi lahat ng mga tunay na anak ng Diyos, ang mga tunay na anak ng Diyos ay ang mga tunay na tao ng Diyos ay hindi lahat ng mga lahi ng mga Hudyo. Simply put, hindi basta Hudyo, tao ng Diyos. Hindi basta Hudyo, tao ng Diyos. Well, paano nangyari yon, Brother Paul? Well, tinuloy ni Apostol Pablo ang paliwanag, verse 7. Neither, because they are the seed of Abraham, are they all children. Hindi porket anak ni Abraham. Di ba anong pangako ng Diyos kay Abraham? Yung lahi mo. Yung anak mo, Abraham. Pero malinaw, nagbigay ng example si Apostol Pablo, hindi lahat ng mga anak o seed ni Abraham ay children. Bakit? Kasi mga kapatid, hindi lang, sinong unang anak ni Abraham? Si Isaac ba? Hindi, si Ishmael. Na naging anak niya sa pamamagitan ni Hagar. So makikita natin, hindi porket anak ni Abraham in the flesh ay sa kanila. So hindi porket konektado physical, nakukuha niyo, ay bahagi. Tuloy natin ang basa. But, ang sabi ng salita ng Diyos, in Isaac shall thy seed be called. Ang pangako ng Diyos kay Abraham, ikaw ay magkakaanak sa pamamagitan ng iyong asawang si Sarah. Yun ang pangako ng Diyos. So, hindi ito nakabase sa pisikal, ito ay nakatungtong sa pangako ng Panginoon. Verse 9, ano yung pangako? For this is the word of promise. At this time I will come, and Sarah, not Hagar, Sarah shall have a son. But wait, there's more. Verse 10, ang sabi, and not only this, hindi lang yan. Okay? So, hindi proof na basta physically linked, okay na. Hindi porket physically Hudyo, tao na ng Diyos. Verse number 9. Verse 10. And not only this,
Pangalawang halimbawa na binigay ni Apostol Pablo, but when Rebekah also had conceived by one, even by our father Isaac. Okay? Siguro sasabihin, ay, syempre ibang nanay nung Ismael. Ito, legitimate. Okay? Si Isaac ay nagkaroon ng asawa, at sa asawa ni Isaac na si Rebekah, nagkaroon ng 2 anak, kambal pa. Sino? Si Esau and si Jacob. Verse 11. Ang sabi sa verse 11, for the children, sino yung children? Esau and Jacob. For the children being not yet born, hindi pa pinapanganak, neither having done any good or evil. Hindi pa sila pinapanganak, wala pa silang ginagawang anumang mabuting at masama. At ang sabi ni Pablo, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of Him that calleth. Hindi nakabase sa ginawa o gagawin ni Esau and ni Jacob. Mga kapatid, for so many times, narinig ko, simula sa mga mangangaral, well, kaya pinili ng Diyos si Jacob kasi nakita niya na i-despise lang ni Esau yung kanyang birthright. Well, hindi ba nakita ng Diyos na lolokohin ni Jacob yung kanyang sariling ama? And that is contrary sa Scripture. Ang sabi ng salita ng Diyos, not according to their works, having done neither good or evil. Bakit? Dahil hindi base sa gawa ng tao, hindi base sa plano ng tao. Why? The purpose of God according to election might stand. Para mangyari yung sang-ayon sa dineklara, pinlano, sa purpose nila, layunin, yun ang mas tamang salita, ang layunin ng Diyos ay mangyari. Hindi sa mga gumagawa, kundi sa Kanya na tumatawag. That is, ang punto ni Pablo, nakasalalay ito sa Diyos. Hindi nakasalalay na dahil porket galing kay Abraham. Nakita natin, porket galing kay Abraham? No, hindi si Ishmael. Okay? Legitimate. Galing kay Isaac? Hindi. Pinapakita pa rin, nasa Diyos ang madalas na iniiwas ang salita nila, pili. Nasa Diyos ang pagpili. Verse number 13. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Now, hindi yan hated na in a sense gagawan ng masama ng Diyos. Naalala niyo sinabi ng Panginoong Jesus, sino man sa inyo ang hate not his father and mother, hate not his wife and children, yea, his own life also, is that worthy of me? Hindi yun actively kakamuhian mo, kung hindi kumpara sa pagmamahal mo sa Diyos, mukhang kinamumuhian mo. Naka niyo ho? Kumpara sa pagmamahal mo sa Diyos, mukhang kinamumuhian mo ang mga pinakamamahal mo sa mundong ito. Sana ho, malinaw yun. So, hindi ito nangangahulugan actively kamumuhian ng Diyos. Sa gagawa ng masama ng Diyos, si Esau. Pero pinapakita dito yung pabor ng Diyos sa pinili niya, walang iba kung hindi si Jacob. So, narito ang punto. God made the choice. From these clear truths, na ang Diyos ay gumawa ng pagpili, inassume ni Apostol Pablo na magkakaroon ng objection. Sana huwag niyo kalimutan, ano yung sinusubukang sagutin? Hindi na walang saysay ang mga pangako at salita ng Diyos. Kahit hindi lahat ng Hudyo naliligtas. Ano ang dahilan? Sapagkat ang Diyos ay pumipili. Verse number 14. Nag-assume si Apostol Pablo ng objection. At aminin ko sa inyo, isa sa mga lalong nagkumbinsi sa akin sa katotohanan na ito ay itong dalawang objection na ina-assume ni Apostol Pablo, verse 14 and verse 19. So, tingnan natin verse 14. What shall we say then? Anong sasabihin natin? Is there unrighteousness with God? Hindi matuwid ang Diyos? Teka muna. Kung pinili ng Diyos si Jacob over Esau, at hindi naman lagi,
madalas pag napag-uusapan ang pagpili ng Diyos, isang madalas na reaksyon ng mga tao ito. Unfair. Unfair. Bakit? Bakit si Jacob ang pinili? Hindi ba actually, humanly speaking, mas karapat dapat si Esau. Bakit? Si Esau ang firstborn. At sa kultura, mas lamang, mas may pabor sa firstborn. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? Why? Bakit mayroong magsasabi sa Diyos na unfair pag ganun? Unfair pag ganun. Why? For God made a choice. Pumili ang Diyos. At ang reaksyon, madalas ng mga tao, it is unfair, it is unrighteous. At ang sagot ni Apostol Pablo, God forbid. At pag binasa niyo sa Greek, it is a strong Greek language. Nang ibig sabihin, ito ang katumbas. No! 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 Wag mo man lang isipin na merong hindi katwiran sa Diyos. Na merong hindi matuwid sa Panginoon. At sabi ko nga sa inyo, ito yung isa sa mga kumumbunsi sa akin na ito ang katotohanan ng paghirang o pagpili ng Diyos ang totoo sa kaligtasan. Bakit? Dahil ito lamang ang magdudulot ng damdamin na parang may unfairness. Ako niyo ho? Dahil sa ibang pananampalataya, ang tawag ay Arminianism, sang-ayon sa pili ng tao. At yun, kung ang taong pumili, di fair, yun ang pinili niya eh. Tama niyo ho? Walang nonsense ang question na ito. So muli, sad to say, maraming mga churches ngayon at maraming mga tagapagturo ng Biblia ngayon ay ang sagot ni Pablo, no, 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 no. Pag ang Diyos ay pumili, ang tingin ng iba, may unfairness. Ang sagot ni Pablo, there's no unfairness. Sad to say, marami ang tugon nila ngayon, yes. Kung ang Diyos ay pumili, unfair. Unfair. Paano naman yung iba? Muli ho, doon sa ating pinag-aaralan sa Sunday School, sa grace alone, obligado ba ang Diyos? Hindi. Hindi obligado ang Panginoon. If it is according to the choice of God, sabi nila, that is unfair. Pero kung ito'y nakabase sa choice ng tao, it is fair. Actually, meron pang isang mangangaral, ang sabi niya, kung ang Diyos ay namimili ng kanyang ililigtas, yun ay halimaw. Yun daw ay hindi tunay na Diyos. Well, narito ang katotohanan, this is not unfair. Hindi patas. At sabi nga ho ni John MacArthur, pagdating sa kaligtasan, ayaw mong pag-usapan ang fairness. Why? Pag ang Diyos ay naging fair, saan tayo lahat dadalhin ng Panginoon? Sa impyerno. Ang gusto mo sa kaligtasan, grace. Ulitin ko ho, pagdating sa kaligtasan, ayaw mo ng fair. Sapagkat pag fairness, lahat tayo ay paparusahan, lahat tayo tatanggap ng hustisya. Ang ating kinakapitan sa kaligtasan ay grace. And by the way, pagdating sa grace, hindi ito nakabase sa gawa. As we have studied this morning. Now, anong sagot ni Apostol Pablo? Nagbigay ng rason si Apostol Pablo. Anong rason? Bakit hindi unfair ang Diyos pag pumili siya? Simple. Dahil ang Diyos ay soberano. Dahil ang Diyos ay soberano. Ang sabi niya sa verse 15, Romans chapter 9, for he saith unto Moses, I will have mercy on whom I will have mercy. And I will have compassion on whom I will have compassion. Ang sabi ng Diyos ay ito, quiet. Maawa ako, ikaw na taong sumisigaw ng unfair. Quiet. Ang sabi ng Diyos, maawa ako kung kanino ako maawa. Hindi tayo
ang magdidikta sa Diyos. Ang Diyos ang may say. Now, alam ko ho, madalas ang struggle dito ay hindi theological but emotional. I have given this example. Well, hindi ako nagbigay ng example. Yung kausap ko doon sa Amerika, ako'y napatawag sa office ng dean ng Bible School dahil dito. At ang sabi sa akin, siyempre English, ang ibig sabihin, para mong sinasabi na merong 100 taong nalulunod, tapos ang Diyos merong barko na 1,000 ang kayang isakay, tapos pumili lang siya ng 10, pinabayaan niyang malunod yung 90? Yung bang ibig mong sabihin? Sabi ko po, no. Kasi mali yung larawan na ipinipinta niyo. Pag nakakita ka ng nalulunod, meron tayong quote-unquote social obligation na tulungan. Baguhin natin yung larawan. May 100 kriminal, rebelde, nagrebelde laban sa hari na dapat bitayin. Take note of the word. Dapat bitayin. Hindi dapat sagipin, kung hindi dapat lang bitayin. Kuha ho? At yung hari, pumili ng 10 na kanyang patatawarin. Nakuha niyo yung pagkakaiba? Obligado ba yung hari na patawarin silang lahat? No. Karapat-dapat lang yung 90, tatanggapin nung 90 yung dapat dahil rebelde sila. At yung 10, tumanggap ng biyaya. Walang tumanggap ng unfairness. Yung isa ay tinitingnan hindi kinukonsidera ang pagiging makasalanan ng tao. Pero pag kinonsidera mo ang pagiging makasalanan ng tao, karapat-dapat lang parusahan. At mula sa lahat ng taong karapat-dapat parusahan, ang Diyos na mahabagin, hindi halimaw, ang Diyos na mahabagin ay pumili ng gusto niyang kahabagan. Verse 15, for he saith unto Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Verse 16, so then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Translation, hindi nakabase sa effort ng tao. Nakabase sa Diyos. Nakasalalay sa Panginoon. Ang punto'y ito, it's all up to God. It's all up to God, not man. That's why it's not unfair. At nagbigay ng example si Apostol Pablo, wala tayong time para himayin ito, babalikan natin. Verse 17, for the scripture saith unto Pharaoh, even for this same purpose have I raised thee up, that I might show my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth. Verse 18, therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will he hardeneth. So example doon si Pharaoh. Verse 19, nag-assume ulit ng objection si Apostol Pablo. Umuli, ang hindi maiiwasang katotohanan sa sinabi ni Pablo, ang Diyos ay soberano. Ang Diyos ay soberano. Pagdating sa verse 19, nag-assume ulit si Apostol Pablo ng objection. At ito yun, verse 19. Thou will say unto me then, ito ngayon ang sasabihin mo, why that he yet find fault? For who hath resisted his will? Paano niya ako sisisihin? Bakit niya ako hahatulan? Now, merong implication doon sa tanong, for who hath resisted his will? What is the implied answer? What is the implied answer? Who hath resisted his will? Can anyone resist the decree of God, the decretive will of God? Answer, no one. Bakit niya ako sisisihin? Siya pala ang pumipili. Actually, ito yung ginagawang protesta ng iba with regards to salvation, election unto salvation. Hindi sila pinili ng Diyos, anong magagawa nila? Di pagdating nila sa impyerno, sisisihin nila, ikaw kasi, Lord, hindi mo ako pinili. Ba't ako pinaparusahan ngayon? Ikaw ang may kasalanan, Lord, hindi mo ako pinili.
Yun namang iba, nasa langit, Lord, anong magagawa ko? Pinilit mo akong mapunta rito. Iba, hindi pinili. Yun naman daw iba, pinilit. O mga kapatid, ano ang sagot ng salita ng Panginoon? Ano ang sagot? Hindi pinaliwanag ni Apostol, mali kayo ng intindi. Free will yan, free will. Ito na sana yung pinakamagandang lugar para ipaliwanag ni Apostol Pablo na hindi yung sovereign will ng Diyos ang basihan, kundi yung free will ng tao ang basihan. Kundi, lalong tinapakan ni Pablo yung gasolina. Lalo niyang diniinan yung silinyador ng pagiging soberano ng Diyos. Ang sabi niya sa verse number 20, nay, no, hindi yan tama. Yung kaisipan na yan ay hindi tama. But, oh man, ikaw na taong nagsa-assume yan. Ikaw na taong nagbibigay ng sisi sa Diyos. Inilalagay mo ang sisi sa Diyos. Ang sabi niya, who art thou that repliest against God? Sino ka na tao para ilagay at sisihin at sumagot sa Diyos? At nagbigay siya ng katanungan, shall the thing formed say unto him that formed it, why hast thou made me thus? At ginamit niya ang larawan sa verse 21, hath not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor and another unto dishonor? Wala bang kapangyarihan yung mamamalayok sa putik? Anong sagot? Meron. Ngayon, yung mamamalayok, kumuha siya at ginulma niya yung putik at ginawa niyang arinola. Pwede ba sabihin nung putik na ginawang arinola, pambihira naman. Bakit mo ako ginawang arinola? Tapos yung isang putik, ginawa niyang napakagandang flower vase at nilagyan ng mga diamante at pinintahan na napakaganda at inilagay sa palasyo ng hari. Pwede ba magreklamo yung putik? Oh, paalala, saan tayo gawa? Hindi isinantabi ni Apostol Pablo ang pagiging soberano ng Diyos. Lalo niyang pinakita, soberano ang Diyos. At mga kapatid, ito yung sinasabi ko kanina. Hindi dahil kaya nating ipaliwanag lahat. Hindi dahil it makes sense to us. Kundi dahil ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. At again, hindi ito lapat sa atin. Dumudurog ito sa pride ng tao. Ang gusto ng tao, nasa atin ang pagpili. Tama? Kaya nga mas gusto ang demokrasya kaysa sa monarkiya. Sa monarkiya, wala tayong time para pumili. Yung pinanganak, yun ang susunod. Sa demokrasya, boto, nasa atin ang pagpili. Gusto natin yun bilang mga tao. Pero ang Diyos ang hari. At siya ang pumipili. Nag-post ng rhetorical question si Apostol Pablo, verse number 22. What if God, teka nga muna, tanungin kita. Sabi, what if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy which He had afore prepared unto glory? Narito yung question. Paano kung gusto ipakita ng Diyos yung kanyang puot? Paano kung gustong ipakita ng Diyos ang kanyang galit sa kasalanan? May magagawa ba tayo? May karapatan ba tayong pigilan yun? At mga kapatid, mga kaibigan, saan makikita at saan ibinubuhos ng Diyos ang kanyang purong-purong galit at puot? Saan? Sa impyerno. Kung gusto ng Diyos ipakita yung kanyang puot, sino tayo? Now, salamat sa Diyos, hindi lang yung puot ang kanyang pinakita. Kasi kung puot lang ang pinakita ng Diyos, magkikita-kita tayo sa impyerno. Pero salamat sa Diyos, pagdating sa verse 23, and that He might make known. Merong gustong ipakita ang Diyos. Merong gustong i-display ang Diyos. Anong gusto niyang i-display? The riches of His glory. Yung kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. At paano makikita yon? The vessels of mercy.
Yung mga pinaglagyan niya ng kanyang kahabagan. Yung mga pinili niyang kaawaan. Which He had afore prepared unto glory. Now, two very important things. Mabilis lang. Verse 22, balikan natin ang verse 22. Ang sabi diyan, what if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath, and the word na mahalaga yan, fitted to destruction. And that word fitted is verb passive. Ulitin ko, verb passive. Meaning, God is not the doer. Hindi sila hindi sila, ano ang tamang salita? Hindi sila hinulma ng Diyos para dalhin sa impyerno. Dahil yun yung pananaw ng iba. Nilikha sila ng Diyos para dalhin sa impyerno. No. Maliwanag ang salita ni Diyos. It's verb passive. Hindi ang Diyos ang doer. Paulit-ulit sa salita ng Diyos, bakit ang mga tao pupunta sa kapahamakan? Dahil sa kanilang kasalanan. Hindi dahil hindi sila pinili ng Diyos. Dahil sila ay rebelde sa Diyos at ayaw nilang manampalataya sa Ebang. So let's be very, very careful. Sa atin na mga kumbinsido sa katotohanan ito, when we try to present it, let's be very, very careful. Minsan may pinakikinggan akong ilang mga kapatiran in their zeal ay parang lumalabas na, well, pupunta sila sa impyerno kasi hindi sila pinili ng Diyos. No. Ang Biblia, ang sinasabi ng Biblia lagi ito, pupunta sila sa kapahamakan dahil ayaw nila sa Diyos. Ayaw nila kay Kristo. Now, pagdating sa verse 23, ito naman na napakaganda. Sa verse 23, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which, nilinaw, He, God, before, prepared. Sino naghanda? Ang Diyos. Patungo sa kaluwalhatian, sino ang naghanda sa atin na para dumating sa kaluwalhatian? Walang iba kundi ang Diyos. Ito'y biyaya ng Panginoon. Now, isa sa matitinding excuse madalas na ginagamit ng mga nagtatanggi ng election unto salvation, brother Paul, ang context niyan, Hudyo. Wala tungkol lang sa Hudyo. Well, pagdating sa verse number 24, tuloy natin yung basa, verse 23 hanggang verse 24. Balik tayo sa verse 23, ang sabi sa verse 23, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He hath afore prepared unto glory. Sino yung vessels of mercy? Verse 24, even us. Sa makatwid bagay, tayo. Sino yung tayo? Whom He hath called. Yung kanyang mga tinawag. Balikan nyo sa Romans chapter 8. Sino yung mga kanyang tinawag? Kanyang ginastify. Yung mga sumampalataya, even us, whom He had called, at nilinaw ni Pablo, not of the Jews only, but also of, what? The Gentiles. Itong pinili ng Diyos at siya sa kanyang soberanong kalooban ay inihanda niya sa kaluwalhatian, hindi lang mula sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hintil din. Now, itong truth na ito ay present maging sa ulumang tipan. Verse 25, bilisan natin. As He had said also in Hosea, I will call them my people which are not my people. Alin yung people ng Diyos? Mga Hudyo. Anong hindi people ng Diyos? Mga Hentil. And mula sa mga not people, mula sa mga Hentil, tatawag ang Diyos ng kanyang magiging mga tao. And her beloved, which was not beloved. Verse 26, and it shall come to pass that in the place where it was said unto them, ye are not my people, there shall they be called the children of the living God. Verse 27, Isaiah also crieth concerning Israel, through the number of the children, though the number of the children of Israel be as the sands of the sea, a remnant shall be saved. Muli, babalik tayo sa verse 6, anong issue? Parang nawalan ng bisa ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos sa Israel. Anong sagot ni Apostol Pablo? Not all Israel are Israel. Pagdating sa verse number 27, ang sabi ni Apostol Pablo, kinote niya si Prophet Isaiah, though the number of the children of Israel as the sand of the sea, napakadaming mga Hudyo, ang sabi ng salita ng Diyos, a remnant shall be saved. Hindi lahat, bahagi lang.
Hindi lahat, bahagi lang. At sino ang nagdesisyon nun? Ang Diyos. Now, muli, kung merong sumisirit na damdamin na parang unfair, muli, hindi unfair. Dahil yung mga Hudyo na hindi pinili ay hindi naman karapat dapat maligtas. Verse number 28. For he will finish the work and cut it short in righteousness, because a short work will the Lord make upon the earth. Hindi matagal, maiksi lang. Verse 29, and as Isaiah said before, except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been of Sodoma and been made like Gomorrah. Babalikan natin ang punto na yan. Ang Diyos ang siyang nag-iwan. At sa chapter 11, makikita nyo na ang sabi ng Panginoon kay Elijah, nagreklamo si Elijah, Lord, ako na lang ang natitira. Ang sabi ng Panginoon kay Elijah, wrong answer. May itinira akong 7,000. Pupuntahan natin yun. Now, point, it is the Lord's doing. Ang malinaw dito, ang Diyos ay soberano. Ang Diyos ay pumili. If God is sovereign, is it His fault that many did not believe? Again, no. Pinresent ni Apostol Pablo dito ang pagiging soberano ng Diyos, pero pinaalala niya sa atin ang pagiging responsable ng tao. Verse 30, dito tayo matatapos. What shall we say then? That the Gentiles which followed not after righteousness have attained to righteousness. Yung mga hentil na hindi sumunod sa katwiran dahil wala silang salita ng Diyos, sila ang nakatanggap ng kaligtasan. Verse 31, but Israel, which followed after the law of righteousness, nasa kanila ang katusan ng Diyos at napakarelihiyoso nila, hindi sila naka-attain ng kaligtasan. Attained not the law of righteousness. Bakit? Bakit? Bakit hindi sila naligtas? Ang Diyos kasi, hindi sila pinili. No! Verse 32. Bakit? Wherefore? Because they sought it not by faith. Akala nila kaya nilang iligtas yung kanilang sarili. But as were by the works of the law, for they stumbled at the stumbling stone. Natisod sila kay Kristo. Natisod sila sa tagapagligtas. Ayaw nila nung namatay sa krus. As it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and a rock of offense, and whosoever believeth on him shall not be ashamed. So here is the question. Kaibigan, kung narito ka, ang tanong ay ito, hindi kung ikaw ba ay pinili ng Diyos, ang tanong ay ito, ikaw ba ay nanampalataya na kay Kristo? Ikaw ba ay nanampalataya na kay Kristo? At kung ikaw ay kabilang sa mga mananampalataya ni Kristo ngayon, purihin mo ang Diyos. Hindi sa anuman na meron sa iyo, kundi sang-ayon sa mabuting kalooban ng Diyos, pinili ka niya para sa kanyang sarili upang ikaw ay maligtas. Sa lahat ng ito, ang papuri ay sa Diyos lamang. Let's pray. Pag naming Diyos, aming Ama sa langit, nakakamangha ang iyong katotohanan. Lord, tulungan mo kami sapagkat kami ay mga taong makasalanan. Lord, we can even feel sa mga katotohanan ito, merong lumalabas sa amin na mga damdamin na parang gustong sumalungat. Pero Diyos, bilang yung mga mananampalataya, tulungan mo kaming magpailalim sa iyong katotohanan. Na ikaw ang Diyos na soberano. At hindi ka obligado na iligtas ang lahat. At salamat, O Diyos, sapagkat nagligtas at pumili ka ng iilan. Lahat kami, O Diyos, ay hindi karapat dapat. Pero sa iyong biyaya at ang papuri ay sa iyo lamang. Salamat sa dakilang kaligtasan. Lord, kung meron mang naririto na hindi pa sumasampalataya kay Kristo, magdalang habag ka. Nawa sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan at manampalataya sa Kanya na namatay, inilibing at muling nabuhay upang magligtas ng mga makasalanan. Lahat ng ito ay aming dinadalangin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po magstayong lahat. Tawitin natin ang ating pangwakas na awit. Tayo pa yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Great is Thy faithfulness.
Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga nakasama online. Again, mga kapatid, please go over Romans 9 and read and be amazed sa pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan. Kung tayo ay mga mananampalataya, purihin natin siya na sa atin ay nahabag at oo, tunay na pumili. Purihin ang pangalan ng Diyos at nawa sa ating paghiwa-hiwalay ang kanyang biyaya, ang biyaya ng ating Ama, ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging behikulo, magkaroon ng kabigatan upang ang Ebanghelyo ay makarating sa iba. God bless po, magandang tanghali. We're now dismissed. Reminder ho, ang ating gawain, 2:00 mamayang hapon. May practice ba ang mga young people? May